Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Day. At nandito na naman tayo para sa isang kwentong kababalaghan. Ang kwento natin ngayong gabi ay ipinadala sa atin sa pamamagitan ng ating Gmail account. Ang pangalan ng sender ay si Rika, at gusto niyang ibahagi ang kanyang karanasan nung siya ay buntis pa sa kanyang unang anak, sa kanilang probinsya. Ito ang kanyang kwento. Ako nga po pala si Erica. Matagal na po itong karanasan ko. Nangyari ito taong 2010 at ngayon ko lang po naisip ang ibahagi sa ganitong podcast. Nangyari ito noong buntis ako sa aking unang anak. Habang nagwawalis ako sa aming bakuran, may lumapit sa akin na isang matanda. Kinalabit niya ako at nagulat ako dahil bigla na lamang siyang sumulpot sa aking likuran. Hindi ako mapanghusga ng tao, pero nakakatakot talaga ang kanyang itsura. Maliit lamang siya, kuba ang likod, naka-duster na kulay itim, kulobat na ang mukha, at mahahaba ang kanyang mga kuko. Kahit kinakabahan ako, tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Sabi niya, "Iya, may tubig." Kasi ako, kung wala ayos lang, aalis na lang ako. Sinabi ko na saglit lang at kukuha ako ng tubig. Pagdating ko ang baso sa kanya. Tumingin siya sa akin at bigla niya sinabi, "Laki na siya. Ilang buwan na lang at mangganganak ka na." Ano? Nagulat ako. Kasi alam niya kung kailan ako mangganganak. Kahit hindi ko naman siya hindi ko nalang pinatsin at umalis na siya pagkatapos. Kinagabi, habang natutulog na kami ng aking asawa, nakarinig kami ng malalakas na kalabog sa bubong. Dahil galing kami sa Manila, inisip lang namin na baka pusa lang yun. Pero hindi nagtagal, palakas ng palakas ang ingay, at may kasama pang mga kaluskos, hanggang sa may nabuo ng butas sa aming bubong, at mula doon, may umusling mahaba at nakakadiring dila. Sa sobrang takot namin, tinawag namin ang ina ng aking asawa. Dali-dali siyang kumuha ng asin at isinaboy iyon sa dila. Bigla itong umurong, at sabay lumabas ang biyenan ko kasama ang aking asawa. Sa kanilang paglabas, may nakita silang isang itim na baboy ramon na kumakaripas ng takbo palayo sa bakuran. Pagbalik nila, agad silang kumuha ng asin at nagsaboy sila sa bawat sulok ng bahay. At naglagay rin sila ng bawang. Pagkatapos, kumuha ang biyenan ko ng pulang tela, nilagyan ito ng bawang, at inilagay sa aking tiyan bilang big kiss. Binalaan niya ako na huwag ko itong tatanggalin. Kinabukasan, tinanong namin siya kung ano ba talaga ang nakita nila kagabi. Ang sagot niya, isang aswang daw yun. Karaniwan silang nambibiktima ng mga buntis, at ang matandang lumapit sa akin nung hapon ay siya raw mismong aswang. Dahil sa takot, nagpasya kami ng asawa ko na bumalik na lamang sa Manila. Makalipas ang 2 buwan, isinilang ko ang aking anak, nang ibinalita namin ito sa aking biyenan. Doon ko nalaman na wala na raw ang matandang yon sa kanilang lugar. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat, Mr. Day, sa pagbasa ng aking liham. Maraming salamat, Erica, sa pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong kwentong kababalaghan. Mga kaibigan, narinig natin na normal na sa probinsya ang mga ganitong kwento ng aswang. Kaya mag-iingat po tayo lalo na kung tayo ay bumibisita sa malalayong lugar. Huwag kalimutang magdala ng bawang at asin bilang pangontra, at para na rin may proteksyon laban sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong gabi. Muli, ako si Mr. Day, ang inyong horror DJ. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat, at magandang gabi sa inyong lahat.